Ito ang abandoned clinic na itinayo ng mga European dito sa Tacloban City taong 1980. Dito dinadala ang ating mga kababayan na may hirap para magpagamot at magpakonsulta sa lugar na ito. Ngunit sa di malamang dahilan ay bigla na lamang itong inabandona. Clinic is a Grand European. Wala ka. Ano to guys? Parang dugo siya. Tingnan nyo. Pumasok na ako minsan dyan, tapos hindi na ako umuli kasi nakakatakot dyan eh. Dati clinic yan. Oh, may lumilipad oh. Guys, may lumilipad. Malamig na yung hangin dito na nararamdaman ko. Ikaw, wala ka bang nararamdaman? Ay, medyo nalayo na yung balahibo. Lumabas na tayo dito. Tingnan mo kung may tumakas yung mga balay. Siguro may nagpaparado. Yeah. Kasi iba na yung simoy ng hangin. Nararamdaman nyo rin ba? Malamig. Tara. Dito. Kung may mga tao nga hamon na upo dyan na magparamdam ka, gabi na nang magbiyahe kami papunta sa lokasyon. At bago makarating sa lokasyon ay kinakailangan naming dumaan dito sa kalsadang ito na nasa gitna ng kabundukan. Kinakailangan naming magbiyahe ng mahigit 30 minuto bago makarating sa lokasyon. At nang makarating sa lokasyon ay agad namin pinasok ang nasabing clinic na itinayo dito sa gitna ng kagubatan. Medyo nakakatakot ito kasi napapalibutan ito ng maraming mga puno. Dito pa lang sa labas ay nakakatakot na kasi may naririnig na kami mga kakaibang huni at tunog. Meron tayong naririnig sa itaas. Tingnan niyo yung mga puno dito. Napapalibutan siya ng puno. Una naming pinuntahan ang pinakaibaba nito at napansin ko na dito sa harap ng pinto ay marami ng tumubong damo. At ang pagkapasok ko ay napansin ko na maraming mga kahoy na nakatayo rito. Meron pang mga forma. Ibig sabihin, hindi ito natapos. At dito napansin ko na nakalapag na ang mga electric wire nito. At napakadelikado dahil may kuryente pa daw ito. At base sa mga nakikita ko ay may mga kahoy na nakatayo rito at mukhang forma ito. Sa tingin ko ay ginagawa ito at di lang ito natapos. At dito nakita ko ang isang hagdanan papunta sa itaas. At napansin kong hindi pa ito natapos kaya umikot na lang kami papunta sa itaas. CR na ano na rin. Dito sa pinakaibaba ay makikita ang isang CR ngunit barado na ito. Makikita dito ang ilang mga bintana ngunit basag na ang mga salamin nito at tinubuan na rin ito ng maraming damo. Ang kwento ng mga taga rito dahil daw sa dumaan na bagyo kaya nasira ang ibang parte nito at nang tamaan daw ito ng napakalakas ng lindol ay bumagsak daw ang ibang parte ng gusaling ito. Ang tanging natira na lang ay yung gusali na
mga pader. Pero meron pa ditong second floor at third floor at aakitin po natin. Pagkatapos naming maikot ang first floor, ay agad na kaming pumasok sa second floor. Guys, may glass po. Kumpleto pa ang mga salamin nito at may napansin ako dito. Nakita ko ang isang lapida kung saan nakasaad dito kung kailan itinayo ang gusaling ito at sino ang nagpatayo nito. July 17, 1988 pa pala ito. Galing pala ito sa mga European. Ayun. So, dati pala itong clinic. Naku po, may lumilipad oh. Guys, may lumilipad. Dito sa loob ay napansin ko ang isang napakalaking ibon na lumipad papalabas. Dito medyo kabado na ako kasi may kakaiba akong nararamdaman sa lugar na to. Dito ang pinagtataka ko kung bakit nasa 3 palapag kami agad, hindi man lang kami nakadaan sa pangalawang palapag. Habang sinusubukan namin pababa ay kakaiba na yung nararamdaman ko rito kasi malamig na yung simoy ng hangin na nararamdaman ko. Nanghihina na rin ang mga tuhod ko nang hindi ko alam kung ano ang dahilan. Bakbaka na yung mga pintura oh. Wala. Ang daming roboto dito guys. Ayun oh. At dito ang pinagtataka kong kung clinic ito, bakit maraming bote na nakalagay dito. Yung hagdanan niya, kakaiba oh. Umiikot siya. Tignan mo. Ito rito. Mukhang hindi natapos to guys. Kwarto siguro to. At nang papasukin ko na yung isang kwarto ay muntik pa ako mahulog, buti na lang na ilawan ko. Kala ko mayroong bakante. So, delikado. Hindi natapos. Ayan o. So, hindi ito natapos guys. Kasi, yung may label pa siya na parang lalagyan pa siya ng flooring. So, hindi siya natapos. Delikado. Hindi ko nakita. Babagsak talaga tayo. At para makapunta sa ibang mga kwarto ay kinakailangan kong tumawid sa mga kahoy na nakatayo rito. So dito titingnan natin pa yung ibang mga kwarto. Medyo delikado yung ginagawa ko kasi baka bumigay ang mga kahoy dito sa sobrang rupok na nito. At pagkatawid namin ng cameraman ko ay bigla naming napansin itong maliit na kwarto. Hindi ko alam kung para saan to, pero ang sabi ng mga nakausap ko ay meron daw isang kwarto dito kung saan nilalagay ang pasyenteng namamatay dito. Makikita nyo yung mga nakatayong mga kahoy ay ano pa ito, parang pundasyon pa, palatandaan na ginagawa pa to. So dumaan na yung mga bagyo, nasira na yung mga ibang parte. So makikita natin wala pang flooring oh. So second floor ito. Sinubukan kong puntahan ang kabilang kwarto para tingnan kung ano nga bang meron dito, pero ito ang nakita ko. Mas dumami pang mga kahoy na nakatayo rito kaya naman nahirapan akong makapunta sa kabilang kwarto. Kinakailangan naming lumusot sa mga kahoy na to para makatawid sa kabilang kwarto. Dediretso na sana ako nang biglang may kumalabit sa cameraman ko.
naramdaman daw siya sa likod niya na parang kinalabit siya, kaya naman nagmadali na ako makapunta sa kabilang kwarto. Ulaw ng mga sapo. Hindi namin alam kung saan nanggagaling ang boses na yun, pero sure kami na wala kaming ibang kasamang tao. Malamig na yung hangin dito na nararamdaman ko. Ikaw, wala ka bang nararamdaman? Medyo nalayo na yung balay ko. Lumabas na tayo ito. Boss, tingnan mo kung may gusto tumakas yung mga balay. Siguro may nagpaparado. Yan. Kasi iba na yung simoy ng hangin. Nararamdaman nyo rin ba? Malamig. Tara. Tayo dito. So dahil nga sa itong lugar ay clinic, dinadala dito yung mga walang mga pera. Kapos ay minsan yung mga dinadala dito ay namamatay. Tika lang. Dito paakyat na kami ng third floor nang makakita ako ng isang bote. Ngunit sobrang baho nito. Kaya dali-dali akong lumabas dahil hindi ko kayang amoy sa sobrang baho nito. Ang ipinagtataka ko kung bakit sobrang dami ng CR dito. So doon sa kabila CR dito. Kung bibilangin ko ay halos nasa 7 CR meron dito. At karamihan ng mga bintana ay basag na mga salamin nito. At ang mga bowl nito ay lahat barado. Ito siguro yung receiving area kung saan dinadala yung mga pasyente. At halos sa lahat ng mga napuntahan ko ay ito yung pinakamalawak na area dito. At sa tingin ko dito pumupunta yung mga pasyente na nagpapakonsulta dito sa clinic na to. At sa tabi nito ay may nakita na naman akong isang banyo. At dito na nga sinubukan naming tanungin kung meron bang mga nakatirang espiritu dito. So iniwanan tayo ng tour guide natin kasi natatakot daw siya dahil itong lugar na to ay bigla na lang daw nag-iiba yung ihip ng hangin, lumalamig. Nung nakaramdam kami doon sa pinaka third floor, grabe yung lamig. So ngayon papakiramdaman natin kung totoo nga ba yung kwento-kwento dito na mayroong mga nagpaparamdam. So tingnan natin. May ikot ba kami gadi? May mga tao ba gadi? Kung may mga tao gadi, nga mo na po dyan na magparamdam ka. Lumalamig na. Lumalamig na yung pakiramdam ko. At dito na nga naramdaman namin na lumalamig na ang simoy ng hangin. At ang ikinagulat namin ay biglang Naku. Guys. dito naramdaman ko na nanginginig na ang buong katawan ko, kaya napaupo ako. Biglang may bumatuloy sa loob. Tara. Kaya nagdesisyon na lang kami na umuwi na lang para sa safety namin. Pero laking gulat namin nang bigla na lang. Bagamat nasa tuktok ito ng bundok, natatakot pa rin ako. Although gilid lang to ng kalsada.
may bumato ulit sa amin at hindi namin alam kung saan ito nanggagaling. Tara na, tara. Uy, tama na to. First time ko maka-encounter ng ganun. Narinig mo talaga. Kakatakot to guys. First time. Sa mga ini-explore ko, first time ko maka-encounter nun. Hindi pa tayo nakakababa.